Isang magandang araw po mga ka-CLF at narito po muli tayo sa isa na namang edition ng Church of the Living Faith Daily Online Devotion at ngayong araw po ang ating pag-uusapan ay patungkol sa Bible verse na John chapter 14 verse 26. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ang dakila naming Diyos, kami po ay buong puso nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa isang pagkakataon, Lord, na kami po ay makapagnilay-nilay mo rin ng iyong mga salita. Ama, patuloy kami lumalapit sa inyo at humihingi po kami ng kahabagan, Panginoon. Humihingi kami ng tawad, Panginoong Diyos, sa mga kasalanan aming nagawa at tinili namin, Panginoon, na kami po ibigyan ninyo ng karunungan, Panginoon, upang aming lubusang maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Ikaw po ang marinig, ikaw po ang maihayag, banal na Espiritu ng Diyos. Salamat po, Ama, at may your name be glorified, Lord. This is all we're praying in Jesus' name. Amen. So, magandang araw pong muli mga ka-Church of the Living Faith. At ako pong muli si Aiza. At ngayong hapon po, ngayong gabi, ay amin pong ihandog sa inyo ang patungkol po sa Bible verse na John chapter 14 verse 26. At bago po ako mag-umpisa, I would like to encourage you to please do like and share our videos on our Facebook page, Church of the Living Faith. At upang patuloy po kayo makatanggap ng mga videos at mga karunungan na mula po sa Bible. So, ngayong araw po, ang gaya na sinasabi ko kanina, ang ating pong pag-uusapan ay about sa John chapter 14 verse 26. At sabi nga ho dito mula sa Amplified Version ng Bible, sabi po dito, "But seek the helper," close and open parentheses, "comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name." Ito po ay ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesus. So, in my place, to represent me, to represent Jesus, and act on my behalf, sabi ng Panginoong Yesus. "He will teach you all things, and He will help you remember everything that I have told you." So, napakaganda po na pag nilay-nilayan natin ang Bible verse na ito. At habang kanina nga po, hinahanda ko nga po itong Bible verse na ito, muling na-refresh sa akin ang role ng Holy Spirit sa ating buhay as a Christian. So, the Bible teaches us that the Father is God, that Jesus is God, and that the Holy Spirit is God. So, ang tinutukoy po dito is about the word Trinity. So, the Bible also teaches us that there is only one God. Though we can understand some facts about the relationship of the different persons of the Trinity to one another, ultimately, it is incomprehensible to the human mind. However, this does not mean that the Trinity is not true and or that it is not based on the teachings of the Bible. So, the Trinity is one God existing in three persons. So, babalikan lang po muna natin kung ano po ba ang Trinity before we proceed with the role of the Holy Spirit as the helper, gaya po ng nasabi doon sa ating Bible verse na John chapter 14 verse 26. So, sa Biblia po, nakafocus ang pagtuturo about sa Diyos sa Trinity. So, sinasabi nga po, the Trinity, um, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is one God existing in three persons. So, understand that this is not in any way suggesting three gods. So, keep in mind when studying this subject that the word Trinity, yung salita pong Trinity, is not found in the scripture. This is a term that is used to attempt to describe the triune God. So ito po yung description tungkol sa triune God, three coexistent. So co-eternal persons who are God. So God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Of real importance is that the concept represented by the word Trinity does exist in the scripture. So
tayo po'y magpapatuloy. So the following is what God's word says about the Trinity. Ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa Trinity? Maraming Bible verses na nagsasabi that there is one God. So makikita natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, Galatians chapter 3 verse 20 at 1 Timothy chapter 2 verse 5. So if you have your Bible, you can open it up. Meron ding sinasabi ang Bible that the Trinity consists of 3 persons. So, yung pangatlo, the members of the Trinity are distinguished from one another in various passages. So, sinasabi nga dito na in the Old Testament, sabi doon sa Old Testament, the Lord is distinguished from Lord. So, the Lord has a son. The Spirit is distinguished from the Lord and from God. So, God, the Son, is distinguished from God the Father. Though, pare-pareho silang God, they are distinguished from one another. So, God the Father, yung pinakatatay. In the New Testament, Jesus speaks to the Father about sending a helper. So, ito nga po yung nasa Bible verse natin ngayon, no? Na sinasabi that Jesus, yung umbaga pinapakilala ng ating Panginoong Jesus na ang Diyos Ama ay magpapadala ng Holy Spirit who will be our helper. So this shows that Jesus did not consider himself to be the Father or the Holy Spirit. Kumbaga, iba ang role ni Jesus, iba ang role ni God the Father, iba ang role ni Holy Spirit, pero they are coexisting and they are all God. So consider also the instances when Jesus speaks to the Father. Was he speaking to himself? No. He spoke to another person in the Trinity, the Father. So, pang-apat, each member of the Trinity is God. So, bawat member ng Trinity ay Diyos. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Ano pa po yung panglimang sinasabi ng Bible tungkol sa Trinity? There is subordination within the Trinity. Scripture shows that the Holy Spirit is subordinate to the Father and the Son. And the Son is subordinate to the Father. Again po, sabi dito, the Scripture shows that the Holy Spirit, nagpapasakop ang Holy Spirit, subordinate to the Father, nagpapasakop siya sa Ama, sa Anak, at ang Anak ay nagpapasakop din sa Ama. So this is an internal relationship that does not deny the deity of any person of the Trinity. So this is simply something our finite minds cannot understand concerning the infinite God. May mga bagay na hindi natin lubusang at kayang unawain ng ating utak, ng ating isipan, ngunit ang ating Diyos, ang tanging nakakaalam. So concerning the Son, concerning the Holy Spirit, may mga Bible verses po na nagpapatukoy at nagpapatibay na ang bawat isa, ang Father, Son, and the Holy Spirit, in the Trinity, there is what we call subordination. So, sa number 6, ano ba yung tinutukoy ulit ng Bible tungkol sa Trinity? The individual in the Trinity. So, the Father, ano po yung task ni God the Father? Is the ultimate source or cause of the universe. So, siya ang lumikha. He is the creator. Not only the creator, but he is also the source. No? Kumbaga sa cellphone, paglobat yung cellphone mo, saan ka kukuha ng source para mabuhay ulit or lumakas ulit yung cellphone mo at magamit mo ulit ito. Siyempre, meron siyang source. Kailangan mo siyang i-charge. Ganon din tayo. Everything in this universe, ang ating pinaka-source of energy, source of oxygen, source of food, source of source of income natin, galing lahat 'yon sa ating Heavenly Father. So next, the Son, next po, another role ng ating God the Father, he is the
He is also the giver of divine revelation, yung mga kamangha-manghang bagay na at karunungan ay nagmumula rin sa Panginoon, yung mga dreams, mga visions, no? At yung mga rema words, no, na naririnig natin kapag nakakarinig tayo ng word of God, nagkakaroon tayo ng realization, no, sa isip natin, no, may nagliliwanag sa puso at isip natin every time we hear the word of God. So next, God the Father is also the source of salvation. Si God the Father ang author of salvation. And Jesus is his agent, no? Pinadala niya si Jesus. So, ibig sabihin, si Jesus ba nanggaling sa heaven bago pa siya maging tao? Opo. Si Jesus came from heaven. He went down to earth para iligtas ang tao mula sa kasalanan. Kung maaalala po ninyo, di ba may mga movies, no? Mga superheroes, no? Kung i-compare natin si Jesus, Jesus is the greatest superhero of mankind. Bakit? Si Jesus kasi hindi siya yung fiction, but he is a reality. Hindi siya yung fairy tale story, but he is um, the agent, the true agent of God for our salvation. Siya yung alay ng Diyos. Siya yung tupa ng Diyos para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So next, Jesus, kumbaga si God the Father, ano na naman yung ano niya yung another task niya. So he is also the source na nung works ni Jesus, and the Father initiates all of these things. Naka-supervise si God yung nagpaplano ng lahat. So the Son, si Jesus, is the agent through whom the Father does the following work. So, si Jesus, yung, nagtutupad. So, he is the agent for the creation and maintenance of the universe. If it's not because of Jesus, there will be, kumbaga walang magiging peace. Kasi Jesus is the Prince of Peace. So, if you have Jesus in your heart, no, kahit maraming kang kaguluhang nangyayari sa paligid mo, nakakaranas ka pa rin ng kapayapaan. And Jesus is also the agent for the divine revelation, salvation. Si Jesus ang inalay ng Diyos, no? Upang ang tao ay matubos mula sa kasalanan. Lahat po tayo, candidate tayo sa impyerno. Ngunit, if we repent and accept Jesus as our Lord and Savior, we are saved. So, the Father does all these things through the Son who functions as His agent. Pangatlo, ano ba yung function ng sa Trinity? The Holy Spirit is the means by whom the Father does the following things or works. Creation and maintenance of the universe. Holy Spirit is kumbaga, sa pinadala ng Diyos, no? Para, kumbaga, kahit wala si Jesus dito sa mundo, ma-maintain yung kanyang kapangyarihan, no? Yung mga divine revelations. Kaya sa mga panahon po natin ngayon, since wala si Jesus dito sa mundo, nandun siya sa heaven, ang Holy Spirit ang pumalit sa kanya at ang naging guide ng bawat isa na naniniwala kay Jesus as Lord and Savior. So, He is the means for the divine revelation, salvation, at pinapatatag din ng seal ng Holy Spirit ang ating paniniwala sa ating Panginoong Jesus at yung mga ginawa ni Jesus sa cross. At yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon. So the Father does all these things by the power of the Holy Spirit. So ano ba yung sinasabi dito? Doon sa Bible verse na binanggit natin kanina, yung John chapter 14 verse 26. Holy Spirit as the helper. Muli, balikan natin yung Bible verse na yon. But the helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, and standby. The Holy Spirit whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf. He will teach you all things. He will help you remember everything that I have told you. So, sa ating mga tao, kung inyo pong pagninilay-nilayan, may tendency po tayong makalimot. Ano po? May tendency tayong, kumbaga, mawala ka agad sa isip natin kung ano yung tinuturo sa atin.
So now, simula nung umakyat si Jesus sa papunta sa heaven, ang Holy Spirit ang ano po, because of the presence of the Holy Spirit na pinagkaloob ng Diyos sa atin, siya yung nagpapaalala sa atin, siya yung nagre-remind sa atin. Naalala ko dati, nung bago pa po ako maging Christian, nagpupunta ako sa isang church sa Baclaran. Ngayon, habang nagsisimba po ako, tinatanong ko ang Diyos, Lord, nasaan ka ba? Sabi kong ganon. And bakit ganon? Parang wala pa rin akong peace of mind. Kung saan-saan churches na po ako napupunta, mga churches ng Katoliko, napupunta na ako sa St. Jude, ganyan. Pero hindi ko mahanap yung hinahanap ng puso ko. And that is peace. Sabi ko sa Lord, bakit po ganon? Nagsiserve naman ako sa church, pero bakit wala akong peace of mind? Then dumating sa punto, nung paglabas ko ng simbahan, sabi ko, uwi na ako. Sabi ko ganun sa isip ko. Tapos, maya-maya, narinig ko lang yung boses ng Holy Spirit. Hindi ko alam na biblical pala yun. Ang sabi niya, sa isip ko, if you want to pray, go inside your room. Sabi niya ganun. So, sabi ko, parang hindi ko naisip yun. Pero, I, I knew to myself na merong nagdikta nun sa puso ko. So, I just follow the voice. Then, dumating sa punto na nagpray ako inside my room. Sabi ko, Lord, I follow the voice of the Holy Spirit. And nung time na natuto na ako magbasa ng Bible, nabasa ko mismo sa Bible yung words na yon, that if you want to pray, go inside your room and your Father who knows your heart and secret will reward you. So, ganun po yung nangyari sa akin. Kaya nung time na yun na natuto na ako magbasa ng Bible, para akong baby na sabik ako magbasa ng Word of God. So, again, kung babalikan po natin yung Bible verse na yon sa John chapter 14 verse 26, the Holy Spirit, silent lang po ang Holy Spirit. Ano po, kapag nangusap siya, napaka-gentle. May mga times nga po kahit napakaingay ng paligid ko, basta tahimik yung bibig ko, naririnig ko, or God is giving me the ability to hear His voice. Naririnig ko siya, and may times na, lalo na sa mga pasyente ko, no, sa hospital, yun, may mga moments talaga na maririnig mo ang voice ng Holy Spirit. Ano po? As long as your heart and soul is connected to God. Um, so, ano ba yung function ng Holy Spirit? So, ayun na nga po, yung isang function niya, sabi sa Bible verse na ito, John chapter 14 verse 26, He is the helper, comforter, advocate. Advocate is our representative. And Jesus representative, sorry. So, intercessor, counselor, strengthener, and siya yung nagpapalakas sa atin. Siya yung nag-i-encourage sa atin. Kahit hindi natin kayang i-encourage yung sarili natin, kahit walang tao mag-i-encourage sa atin, deep inside of us, merong bumubulong dyan na, I will never leave you nor forsake you. Someone who reminds who reminds you, no, sa thoughts mo, about the words of God. Kaya mahalaga sa atin na nagbabasa tayo ng Word of God. Kasi as we read the Word of God, we will also be able to hear the voice of the Holy Spirit. So, He is the one who reminds us, and He is our strengthener. He is our counselor. Pag sinabi ng, halimbawa, merong isang tao, no, na sabi yayaman ka, no? Kapag nag-invest ka sa ganitong negosyo. Pero yung negosyo na yun, kapag inusisa mo ay something illegal, pero yung inaalok niyang pera ay malaki. Deep in your thoughts, wow, yayaman ako dito, ganyan. Pero kung makikinig ka sa boses ng banal na Espiritu Santo, na sabi ng Holy Spirit sa'yo, you have to seek wisdom. Kailangan mo saliksikin. Paano kung nagdalos-dalos ka, no? Kumbaga, hindi ka nakinig sa voice ng Holy Spirit na for you to seek wisdom about that business. Tapos nagdalos-dalos ka, nag-invest ka kagad. Bigla kang na-scam, naloko, natakbo na yung pera mo. So, kailangan matuto po tayong makinig sa voice ng Holy Spirit. And the Holy Spirit will be the one to teach us. No? Kung wala kang magulang na magtuturo sa'yo, kung wala kang mga kapatid na magtuturo sa'yo, if you know
no? The word of God, and if you're listening to the word of God, He will teach you, God will train you to know the voice of the Holy Spirit. Kumbaga kung ano, kung hindi ka pa Christian, yung konsensya mo, yan ang tinig ng banal na Espiritu Santo. For example, sinabi ng boyfriend mo, no, na gusto niya may mangyari sa inyo bago kayo ikasal. Pero, ano ba sinasabi ng Bible verse? Dapat, kasal muna bago ang magkaroon ng pagtatalik dahil yun ang tama sa salita ng Panginoon. At dapat manindigan tayo sa kung ano ang naayon sa salita ng Panginoon. And if we follow the Holy Spirit's leading, yun ay magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating buhay. So sabi dito, He will teach you. So sino ba nagpadala sa Holy Spirit? It is God the Father. Sabi dito ni Jesus, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, in the name of Jesus, in my place, to represent Jesus and to act on the behalf of Jesus. So, He will teach us all things and He will help you remember everything that I have told you. Tutulungan ka ng Banal na Espiritu Santo na maalala mo yung mga bagay na itinuro sa'yo. Halimbawa, backslider kang Christian, matagal ka nang hindi uma-attend sa church. Pero, no, kung may kaibigan kang nagbubuyo sa'yo sa kasamaan at meron kang tanim ng Word of God sa puso mo, sa isip mo, papaalala pa rin sa'yo ng Banal na Espiritu Santo. Yun, sabi niya, good company corrupts good character. Meron pa, naalala ko dati, meron akong kaibigan na, baga, nagyayaya sa akin na gumawa ng something na hindi maganda. Noong time na yun, hindi pa ako Kristiyano, pero nakapagbasa ako nagulat ako kasi parang nagdedelema yung isip ko, gagawin ko ba yun o hindi. Noong time na yun, naisip ko magbasa ng Bible. Pagkabukas ko ng Bible, napunta ako dun sa Bible verse na mas mainam nang mag-suffer ka na gumagawa ka ng mabuti kaysa mag-suffer ka na gumagawa ka ng masama. So, nung time na yon, kumbaga, tinuruan ako ng Diyos na magdesisyon kung ano ang dapat kong gawin. So, sabi ko, sa isip ko, sige, ipapalo ko na lang yung magsasuffer ako na gumagawa ako ng tama kaysa magsuffer ako na gumagawa ako ng mali. Kasi mas malaki ang consequence, if we disobey the word of God. Sabi nga ng isang pastora namin sa church, Pastora Anching, sabi niya, ang pagsunod sa Diyos ay may pagpapala at ang pagsuway sa Diyos ay may pagpapalo. So ito po ang trabaho ng Banal na Espiritu Santo sa atin, ang pagbibigay niya o pagtuturo niya sa atin kung ano yung tama at pagpapaalala sa atin ng mga sinabi ni Jesus sa Word of God sa Bible. So marami pang function ang Holy Spirit. Andyan siya, nagtatrabaho sa puso ng bawat isa. And Jesus told the disciples that He would send the Holy Spirit in the world to convict the world regarding the sin and righteousness and judgment. Everyone has a God conscience, or God consciousness, whether or not they admit it. So the Spirit applies God's truth to people's minds to convince them by fair and sufficient arguments. So responding to that conviction brings us to salvation. Yung conviction na to na sinasabi, ito yung konsensya. Lalo na kung hindi ka pa Christian at kumbaga nandun ka pa lang sa point na malapit mo na ma-encounter si Jesus, matindi yung pangungonsensyang ginagawa ng Diyos sa'yo. No? Papaalala ng Diyos sa'yo yung mga kasalanang ginawa mo, not for you to be, kumbaga, hindi para i-judge ka, kundi pinapaalala ng Diyos sa'yo yung mga kasalang nagawa mo for you to repent and to bring you salvation. So once we are saved and belong to God, the Spirit takes up the residence in our hearts forever. Kapag tayo yung nagsisi, at we are reconciled to God through His Son, Jesus Christ, mananahan ang Banal na Espiritu Santo sa ating puso. So, sabi nga ni Jesus would send the Spirit to us to be our helper, comforter, and guide. And I will ask the Father, and He will give you another counselor. Ito yung Holy Spirit, to be with you forever. So the Greek word translated here, counselor, means one who is called alongside. Kapag sinabing counselor, kabady-body mo yan, no? Na magpapaalala sa'yo na
mag-encourage sa'yo, no, alongside, kumbaga, bagamat hindi mo siya nakikita ng physical mong mata, pero spiritually, nandyan siya sa paligid mo. If we believe in angels, if we believe in ghosts, we should believe more in the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay, ano po, nakikita niyo yung intensyon ng ating puso at isipan. Ang Holy Spirit, siya yung mag-guide sa atin, mag-encourage sa atin. Pag may naririnig kang mga positive words sa isip mo, sa puso mo, it's the Holy Spirit that reminds you. So the Holy Spirit takes a permanent residence in the hearts of the believers, only for the believers, okay? Kaya, sabi dito, Jesus gave the Spirit as a compensation for his absence. Since wala si Jesus dito sa earth, bumalik na siya sa heaven, kumbaga, on his behalf, di ba pagka sumusulat tayo ng authorization letter, pag hindi natin kayang pumunta dun sa isang agency, tapos may kukunin tayo, nagsusulat tayo ng letter. Ang nakalagay doon, I, Aiza Felipe, would like to authorize my mother on my behalf. Diba po? So si Jesus, because he is not here on earth, he is in heaven, he requested the Heavenly Father to send the Holy Spirit to perform the function toward us that we would have done if he had remained personally with us. Kung ano yung ginawa ni Jesus, dito sa mundo, nagpagaling siya ng mga bulag, ng mga pipi, ng mga bingi, ng mga may sakit, no? Nag-deliver siya ng mga taong may nasasapian ng demonyo. Ganon din ang gagawin ng mga tao na nananampalataya sa Kanya ngayong wala siya dito sa mundo dahil sinasamahan tayo ng Banal na Espiritu Santo, and it is the Holy Spirit who empowers us, no, to heal the sick in the name of Jesus, to deliver the people in the name of Jesus. Yung mga nasasapian ng mga demonyo, no? In Jesus' name, and by the power of the Holy Spirit, nangyayari po ang himala. So, it is because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, kaya ang mga disciples, no, nung pagkaakyat ni Jesus sa langit, marami silang mga na-encounter na gaya ng mga may sakit, may karamdaman, at nakapagpagaling sila in the name of Jesus. So another function of the Holy Spirit, pangalawa po, among those functions is the revealer of truth. Nire-reveal ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos kung ano yung katotohanan. Sabi nga ni Jesus sa mga disciples niya, when He, the Holy Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Ika-guide ka ng Holy Spirit sa lahat ng katotohanan. He reveals to our minds the whole counsel of God as it relates to the worship, doctrine, and Christian living. Naalala ko dati, nung habang nagpipreach pa yung isang pastor sa isang event na napuntahan ko, para bang pag nagsasalita yung pastor, nasasapul ako yung sa mga kasalanang nagagawa ko o sa mga kahinaan ko. But it was not the pastor, no? It's the Holy Spirit who is speaking to me, no? To convict me of the sins that I have done upang magsisi ako. At nung time na yon na nagkakaroon ako ng, kumbaga, nire-reveal, ina-unveil na ng Holy Spirit sa akin yung totoo, iyak ako ng iyak. Kasi alam ko sa sarili ko, yun yung mga kasalanan, no, na itinatago ko, walang ibang tao nakakaalam. Pero, ang Holy Spirit, si God the Father, nakakakita nun. That's why, He is using the mouth of that person, no, to reveal to us the truth. So He reveals to our minds the whole counsel of God as it relates to worship, doctrine, and Christian living. He is the ultimate guide, yung Holy Spirit, going before and leading the way, removing obstructions, opening understandings, and making all things plain and clear. He leads in the way we should go in all spiritual things. So without such a guide, we would be apt to fall into error. Kung walang mag-guide sa atin, we would really fall into error. Naalala ko dati, sabi sa akin ng boss ko, ma-assign daw ako sa isang pasyente na kailangan kong magbigay ng gamot through the central line. So central line po kasi, diretso siya sa puso, no? Eh, hindi ako well-trained sa ganon.
Nung una tinanggap ko, pero later on, parang sabi ko, hindi ako well-trained, sabi ko dun sa boss ko, sa ganong pagbibigay ng gamot sa Central Line. So sabi ko, sinabi ko yun sa boss ko, sabi niya, mag-ano daw sila, magre-rent daw ng, or magtatawag daw ng doctor yung family ng patient para daw i-guide ako. Pero nung time na yon, pinalo up ko ulit, hindi naman na natuloy. So sabi ko, nung time na yon, sabi ko, baka pag walang nag-guide sa akin, paano ibigay yung gamot na yon? Baka mag-fail ako. Sabi ko ganun kasi it was new to me. Hindi po dahil sa hindi ko siya, kumbaga hindi ko alam paano ibigay yung gamot, but the training on how to, kumbaga, mix the medications, no? Kung kailangan ba, slow ba yung pag-push ng gamot sa katawan, sa vein, or mabilis lang yung pagbibigay ng drip. So, sabi ko, kung walang mag-guide sa akin that time, baka mapahamak yung pasyente. So, I just admitted to my boss na, sabi ko, pasensya na po kasi hindi ako well-trained sa pagbibigay ng medication na gano'n. So, kung walang mag-guide sa akin, I might have medication may error. Ganon din ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, kung hindi natin, kumbaga hindi natin iaalaw ang Holy Spirit ang manguna sa atin, we will do a lot of errors, no? So yun yung nakakatakot kapag hindi natin hinayaan ang banal na Espiritu Santo na ano po, mag-guide sa atin. That's why it's really a crucial part of the truth. He reveals that Jesus is he who said he is. So the Spirit convinces us of Christ's deity and incarnation, his being the Messiah, his suffering and death, his resurrection and ascension, his exaltation at the right hand of God, and his role as the judge of all. He gives glory to Christ in all things. So another role of the Holy Spirit is the gift giver. No? May mga spiritual gifts na binibigay ang Holy Spirit sa atin sa body of Christ so that the body of Christ may function on earth through this gift. So both great and small are given by the Holy Spirit so that we may be God's ambassadors to the whole world, showing forth His grace and glorifying Him. So, pang-apat po, Spirit is also the fruit producer. Ano ba yung fruit producer? Sabi sa Galatians chapter 5, verse 20 to 23. Ito yung fruit ng Holy Spirit. If you have the Holy Spirit with you, you have the love, the joy, the peace, the patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. These are not the works of the flesh. Ano ba yung mga works of the flesh? Pangangalunya, pagnanakaw, pagsisinungaling, yung mga kasalanang nagagawa natin. These are the works of the flesh. But if you have the Holy Spirit, no, to control your thoughts, you have the love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The works of the flesh, which is incapable of producing such fruit, but they are products of the Spirit's presence in our lives. So kaya po mahalaga para sa ating mga Christians at even those who are still seeking where God is, we really need to listen more, seek more about God. Seek God, no? Allow yourself to be taught by God kasi si God ang nakakakita kung ano ang mangyayari in the future, no? Sa mga decisions na pwede nating gawin. It's the Holy Spirit whom we can make our best friend. Kahit sa mga maliliit na desisyon ng buhay natin, let's ask the Holy Spirit, ano po ba yung magandang gawin ko sa desisyon na to? Nagugulumihanan po ako, naguguluhan po ako. Tutuloy po ba ako o hindi, Holy Spirit? Kailangan kasama natin ang Holy Spirit. Kung hindi ka makahanap ng tao para maging best friend mo, no? Make the Holy Spirit your best friend because He is the greatest counselor. He is sent by God to be our helper, our greatest confidence. So that's all po. To God be all the glory. So hanggang dito na lamang po. And let us now pray. So Heavenly Father, we just want to thank you for your words. I just pray, Lord, that you bless
all the viewers, Panginoon, ng video na ito. At I rebuke any hindrances, Panginoon, na ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa buhay ng mga makikinig at nakikinig, Panginoon, ng videos po nito. I pray na ma-enlighten po ang bawat isa and everyone will be delivered in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Bless the Church of the Living Faith. At nawa, O Lord, tulungan mo kami magbago, Panginoon. Pagka, Lord, hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka. Holy Spirit, apart from you, we cannot do anything, Father God. Salamat po, Panginoon, and may your name be glorified, Father. And this is all we pray. In Jesus' name, amen and amen. So to God be all the glory, everyone, and may you have a great day po.